Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Para sa video nga pala na to, ito yung magsisilbing part 3 or last part ng ating December vlogs. So after na video na to ay tayo mag-move on na sa year 2024 at since 2025 na ngayon, tulad ng lagi natin ginagawa dati, bibigyan ko kayo ng separate na video every client. Yung mga video kasi na ganito, yung mga compilation na ng mga clients natin ng buong month, nangyayari lang naman to kapag natatambakan ako masyado ng gawa. Medyo gahol kasi sa oras kung pagsasabay-sabayin ko lahat ng editing, pagmamarket sa Facebook, then pagsagot ng inquiries. Kaya kapag medyo natatambakan ako ng kliyente, ganito yung ginagawa ko, kinukumpile ko sila sa isang video para somehow mabibigyan ko rin sila exposure sa page. At medyo mahaba na rin to para sa isang intro, kaya umpisaan na natin sa unang kliyente natin sa part 3. So para sa continuation ng ating December vlogs, ang client natin ngayon ay si Madam Jong from Lemery, Batangas. Ganito na yung status ng dreadlocks niya at ang gagawin natin dito ay top head repair, tapos from top head i-upgrade natin siya into full head. Tayo nga rin pala gumawa ng top head dreadlocks nito ni Madam at siguro 2 to 3 months pa lang to nung ginawa natin. Wala namang major repair na gagawin kay Madam, very minimal lang naman yung repair na gagawin natin sa top head niya at since mabilis siyang naka-adjust sa dreads, nag-decide siya na i-full head na rin namin. Ang nag-discarte ko naman dito sa session na to ay inuna ko yung top head repair ni Madam para after nun kabit na lang kami ng kabit ng mga extensions para maging full head. Sa part na to tapos na yung top head repair ni Madam, kaya malaya na tayo makakapag-partition ng likod at gilid. After ng session natin, from top head 30 pieces, inabot to na 60 or more yung full head ni Madam. Dito makikita nyo yung malaki pagbabago sa dreadlocks ni Madam. Top head lang yan, ni-repair na rin natin kaya malinis na din. Kung gusto nyo ng ganito kalinis o ganito kalupit na dreadlocks, Dipacity lang po ako. Pwede nyo po ako i-message sa Facebook. Meron din tayong YouTube and TikTok. Kayo na lang bahalang humusga kung gaano kalinis, gaano kapulido yung gawa natin. Next naman natin ay si Sir Kiko all the way from Taiwan. Balik, isang araw pa nga lang nakakauwi lang nito ni Sir, diretso na siya sa atin. Nasa Taiwan pa lang siya nung kausap natin siya at hindi ko rin sure kung sa akin siya papagawa, pero ayun nga, tumuloy pa rin siya. Taga Laguna talaga to si Sir, so bumiyahe pa siya sa atin from Laguna papunta dito sa atin. Naganap tong session na to last December 22 at ina-expect ko talaga na isa lang yung client natin. Full head kasi yung gagawin natin dito kay Sir at syempre natural to, medyo matagal, kailangan ko mag-focus. So good thing siya lang yung naka-schedule sa akin base sa mga inquiries sa page natin. Siya lang yung naka-schedule, pero kasi tatlo yung account ko. Yung isa kong account ginagamit ko for main, for family lang, for friends and relatives. Yung isa naman ay pang market ko, and then yung page ko nga. Majority ng inquiries ay nagmumula sa page. Doon sila nagsesend ng down payment. So doon ko pala sila nare-record sa slot ko. So base sa mga inquiries at sa record ko na naka-schedule, itong si Sir Kiko lang ang nag-down sa akin nitong December 22. Nagkaroon lang ng conflict kasi bigla na lang may tumatawag sa akin doon sa isa kong account. At ito nga si Sir Cedric ng Bawan, Batangas. Si Sir Cedric ay nag-inquire sa atin last November, tapos huling usap namin December 5. So December 5 humihingi ako sa kanya yata ng down nun, pero hindi siya nag-down. Kaya ako hindi ko siya na-consider bilang client. Sa akin kasi madalas pagka ganun, para sa akin hindi ka seryoso, kumbaga hindi ka pa sure na sa akin kang papagawa. Pero okay lang naman sa akin pag ganun. Pero ito si Sir Cedric, iba kasi siya After nung December 5, sabi lang niya, pupunta ako sa inyo December 22, papagawa ako, full head, mahaba. Wala siyang update since December 5, kahit December 21 di siya nag-update na. See you bukas, sir. Pero December 22 nag-update na lang siya, tumawag na lang siya sa akin nung on the way na siya. So December 22, dalawang full head yung gawa ko at iisa naman akong artist dito. So buti na lang may mga katulong ako, yung mga pinsan ko. Ang nangyari tuloy, nag-handle kay Sir Kiko yung mga pinsan ko. Since natural dreads lang naman yun, sila yung nag-build din. After ko dito kay Sir Cedric, ako nang magpupulido ng mga yon. Ako magbabindings. Yan, dito makikita nyo yung itsura namin. Yung isa nagagawa ng pambinding, ako nag-install ng extensions, tapos si Yuri at si Pinsan Dan ay sila yung nagrarat-rat, sila yung nagtitis ng natural hair ni Sir Kiko. So ilang oras na lang matatapos na tayo dito sa pag-i-install kay Sir Cedric. Ang kinabit nga pala natin sa kanya ay 16 inches extension. Since hindi nga naka-line up itong si Sir Cedric, yung 16 inches extensions na pinapareserve niya sa akin ay inaalo ko rin sa iba. Buti na nga lang hindi kinuha ni Sir Kiko Kasi kung kinuha ni Sir Kiko, magkakaroon talaga ng malaking conflict sa schedule. So ito na nga, mas nauna natapos si Sir Cedric kasi extensions lang yung kakabit natin sa kanya. Check nyo naman kung gaano kaganda, gaano kalambot yung kinabit natin na extensions na yan. So dito, mas naunang dumating si Sir Kiko pero mas naunang natapos doon si Sir Cedric kasi extensions lang naman yung gagawin natin dito, kakabit lang naman natin. Full head dreadlocks yung ginawa natin dito kay Sir at inabot din tayo dito siguro namang 6 to 8 hours ng pag-i-install.
After na mahabang session, ayan, makikita nyo naman yung naging resulta ng gawa natin kay Sir Cedric. First timer nga pala magpa-dreadlocks ni Sir, pero yan, napakaganda na naging resulta. After namin kay Sir Cedric, dito nga pala kami nag-dinner sa Kwatog sa Inusluban. Kasama natin dyan si Sir Kiko. Binibiro ko nga si Sir Kiko na siguro naiinis na siya kasi maya't maya kami nagpo-food trip, maya't maya may nagkikrave sa amin ng kain. Pero all goods lang din naman kay Sir Kiko. Nakakasabay naman siya sa trip namin magpipinsa, nakikipagbiroan din siya. At ito nga pala si Sir Kiko yung nakabalik na rin ng Taiwan by this time. At naging interested nga rin siya sa pagde-dreadlocks. Ito nga pala si Sir nagbaon ng buhok. Binigyan ko rin siya ng hook para somehow makagawa siya ng mga extensions. Umuutay na rin naman siya sa paggagawa ng extensions. Nagchat-chat siya sa akin kapag may problema. Tinuturo ako siya kung paano maglinis ng extensions. At ayun, malay nyo, maging artist siya dun sa Taiwan. Around 3 na to or 4 ng umaga. Ayan, si Yuri nagtitreatment na lang kami dyan. At si Dan naman ay tulog na. Si Yuri na bahala dyan sa pagtitreatment. Inabot kami na ng umaga dito. At yan si Sir Kiko, tulog na siya ng mga oras na yan. Siguro sa total, inabot kami ng 15 hours mahigit sa paggagawa ng dreadlocks nito ni Sir. Ganun talaga katagal buuin ng isang natural dreadlocks, tapos medyo may kahabaan pa. Pero syempre, sulit naman, lalo na kung nagustuhan ni client yung gawa nyo. Ito nga pala yung gawa natin kay client, all the way from Taiwan. Then, next client naman natin, December 23. Ito naman si Sir Christian ng Malbar, Batangas. Natapos kami ni na Sir Kiko ng 4 a.m. Natulog ako ng 5 a.m. Tapos itong si Sir Christian ay naka-schedule sa atin ng 8 a.m. ng umaga. Talagang literal na 3 oras lang yung tulog ko. Tapos sabak na ulit. Ganun kagrabe yung December grind natin. Kaya yun, parang masaya rin nga. Ikwento ko sa inyo yung mga pinagdaanan natin last December. Bali, ito nga pala si Sir Christian noong December 23 ay siya yung first client natin. Dalawa yung client natin ng araw na to, pero siya yung nauna. Di ba sabi ko nga sa inyo, marami nagpapa-schedule sa akin last December pero hindi naman sila willing mag-down. Itong si Sir Christian, sabi ko sa kanya, sige, may naka-schedule sa akin ng 23 pero mag-down ka sa akin para i-schedule kita ng umaga. Tapos sabi naman nito ni Sir, sige, sasabihin ko sa ate ko na mag-down. Naisip ko tuloy na siguro ate niya yung magbabayad. Then na-receive ko yung down payment at naisip ko na fuck, after na 2 full head nung 22 dalawang top head naman susundan ng 23. Pero okay lang, ganyan talaga. Hindi naman kasi palagi malakas yung dreadlocks. Hindi kasi para sa lahat, hindi lahat willing magpa-dreadlocks, lalo na sa price ng dreadlocks hindi siya afford ng lahat. Kaya hanggat meron nagpapagawa, tanggap lang ng tanggap, kaya naman ang katawan natin Ito na nga pala yung resulta ng gawa natin sa unang client natin sa araw na to. So, next client natin, di ko alam yung pangalan niya kasi Chinese yung pangalan niya sa Facebook. Ito yung itsura ng buhok ni client, second client natin sa video na to. Para dito sa second client natin, ang gawa naman natin sa kanya, upgraded top head with red tips. Medyo matagal na nga rin pala nag-i-inquire sa akin to si client. Tapos, una siya nag-chat sa atin sa TikTok. Hinanap ko pa talaga yung conversation namin at oo nga, nakakausap ko nga siya sa TikTok dati. Hindi ko alam yung probinsya niya pero nagtagal siya dito sa Lipa City ng 1 taon yata. Tapos, ngayon aalis na siya, babalik na siya sa probinsya na ang gusto niya mangyari ay i-dreadlocks natin siya. Nakakatawa nga isipin na kahit first timer to si Sir, kung gusto niya, tayo yung unang gumawa ng dreadlocks nila. Marami tayong clients na first timer tapos tayo yung unang humawak. Ilang sandali pa, ayan, na-install na natin lahat ng extensions ni Sir. Bali, ilang piraso lang dyan yung kinabitan natin na red tips. So, ito naman yung itsura niya after natin kalasin yung mga Sanrio. Actually, semi-full head yung gusto ipagawa ni client. Kaso sa ganyang haba kasi ng buhok, may tendency makalas. So, ayoko naman masayang yung ibabayad nila sa akin. So, ito yung naging resulta ng gawa natin sa kanya. Next client naman natin, December 24, ang client natin ay si Sir Eli ng Batangas City. So, ayan yung itsura ng buhok ni Sir Eli at ang gawa naman natin dito ay top head dreadlocks with cord size extensions. December 24 kasi nito at si Sir ay naka-schedule sa akin ng 8 a.m. December 24, so mamayang gabi ay Christmas Eve na. Kailangan namin maghanda ni Missy. So, 6 a.m. pala ng umaga, pumunta na kami sa Lipa Bayan, sa palengke para mamili ng mga konting handa. Yung 2 hours kasi na pamamalengke, medyo mahaba na yun sa normal day na pamamalengke. Kung alam mo naman yung pupuntahan at mga bibilhin mo, medyo mahaba na siya. So, para sa akin, may time ako para mamamalengke. Then, pag uwi, yun, session na kami ni Sir. Ito kasing si Sir, kliyente ko na before sa braids. So, alam niya yung bahay namin. Kaya, ayun, alam naman niya pumunta dito sa shop. Kaya, dumating siya na mas maaga sa 8. Dumating siya sa atin na 7:40. Ang mali ko lang, inamalengke ako ng 6 a.m. ng 24. Napakarami palang tao, napakasikip ng daan, may dala pa kami sa sasakyan kaya na-traffic kami. Napaka-unprofessional man pakinggan pero ayun, dumating talaga ako ng 9 a.m. At tagal naghihintay sa akin ni Sir. Pero okay lang naman, nandun naman siya sa loob ng bahay namin, nanonood sila ng TV. Sabi ko sa pinsan ko, kay Dan, ay i-entertain muna.
Pagdating ko talaga sa bahay, rekta kami agad ni Sir, partition na agad. Dito, check nyo naman kung gaano ka-quality yung ginawa natin. Gaano kanipis yung extensions na kinabit natin sa kanya compared sa charger cord. Ito reason kung bakit mas mahal ang charger cord or mga cord size extensions kumpara sa mga standard or normal size na dreads. Para sa akin kasi ito yung specialized ikabit sa mga maninipis yung buhok. Katulad nito ni Sir, medyo may kanipisan siya. Hindi siya masyado mahihirapan dalhin yung extensions na to. Dahil nga sa manipis yung extensions, mas magaan siyang dalhin. Kaya sa mga nag-inquire sa akin na may manipis na buhok pero gusto pa rin na sila naka-dreadlocks, nire-recommend ko talaga na mag-cord size kayo para kaya nyo dalhin, hindi kayo mahihirapan. Ito na nga pala yung resulta ng gawa natin kay Sir Ellie. Cord size dreadlocks nga pala yan, 40 pieces. Check nyo na lang kung gaano kaganda at gaano kapulido yan. Then, December 25, Christmas Day na to. Konting pasilip lang sa mga kaganapan namin nung Christmas Day kasi umuulan nga pala nung araw na to. Pero syempre, hindi naman mawawala yung exchange gift namin na nagaganap naman to every year. Bilang bata nga noon, masarap sa pakiramdam makatanggap na regalo. Pero dahil nga tayo na yung adult sa generation natin ngayon, tayo na may magbibigay. Kayo mga kap, ano ganap sa inyo last Christmas? Kami kasi dito sa amin ginanap yung Christmas party namin, exchange gift, tapos konting palaro sa mga bata. At nung araw nga na Christmas ay umuulan, so nakakatamad din naman lumabas. Marami rin tao sa labas, marami sasakyan, traffic. So tinuring ko na lang tong day off. Then December 26, ito naman, may gawa na agad tayo. Ang client naman natin ay si Sir Jason from Santo Tomas, Batangas. Ang gawa naman natin dito kay Sir Jason ay top head dreadlocks repair. Nakita nyo naman yung status ng dreadlocks ni Sir, halos hindi pa nasisira. Wala naman masyadong sira, very minimal lang yung i-repair. Kaya ayun, medyo madali lang yung session na to. Ako rin nga pala gumawa ng dreadlocks nito ni Sir. Hindi ko na rin maalala kung kailan ko siya ginawa. August yata o September. All goods pa naman yung dreadlocks ni Sir. Pero dahil nga sila ay magkakaroon yata ng family reunion, gusto niya maayos yung dreadlocks niya sa araw na yon. Kaya ayun, i-repair natin sila. Ito na yung resulta ng gawa natin kay Sir Jason after ng ilang oras. Top head dreadlocks repair lang naman to, 30 pieces. Check nyo na lang kung gaano kapulido yung gawa natin dyan. Back to original form na naman yan, para brand new. Ang sunod naman nating kliyente sa video na to ay from Batangas City. Ito nga pala yung status ng dreadlocks niya. 15 pieces nga lang pala yan. Naganap tong session na to last December 27. Ang client natin ay si Sir Ajax. Bali, tropa lang daw niya yung nagawa na dreadlocks niya. Pero dreadlock artist daw yung tropa niya. 100 pesos per piece daw yung singil sa kanya. All natural hair niya yung ide-dreads. Walang extensions. Ang napansin ko lang dito sa dreadlocks ni Sir ay may mga inconsistencies. Yung ibang part kasi may bindings, yung iba wala. Yung iba ay open ends, yung iba na may naka-close. Majority sa dreads ni Sir ay naka-open tips. So I suggest na i-open na lang natin lahat. Tapos yung mga part na walang bindings ay naglagay na rin tayo ng bindings para pantay-pantay. Nag-apply na rin tayo ng treatment para long lasting and less maintenance yung dreads ni Sir since natural dreads ito. Then, December 28, ang client natin ay si Sir Elson na nagmula pa ng Rosario, Batangas. Ito nga pala itsura ng buhok ni Sir at ang gawa naman natin sa kanya ay braids. Sa part 2 ng video natin nabanggit ko marami akong client na tinanggihan. Ito nga pala si Sir ay isa doon. Tulad ng reason ko, ako nga ihirap sa mga maiikli ang buhok tapos hindi rin kinakaya na schedule ko. Pinapriority ko nga yung dreadlock session. Kaya ito si Sir ay parang pinapasa ko siya sa ibang braider. Pero mapilit talaga to si Sir. Sa atin niya gusto magpagawa. Sabi niya, hihintayin niya yung availability natin. Kung kailan tayo magiging available, doon siya magpapagawa. At ito nga, dumating yung December 28 at bakante tayo. So, pwede tayo tumanggap ng braids. So, ito nga pala yung naging resulta ng gawa natin kay Sir Elson. Ang inspired na nga pala nito ay Pop Smoke braids. Pero dahil hindi naman kasing haba ng buhok niya yung kay Pop Smoke, ito lang yung kinaya natin. May ibang braider na kaya mag-apply ng extension sa cornrows. Ako kasi hindi pa ako ganung ka-level. Hindi ko pa pinag-aaralan yung mga ganun. Kung ano lang yung alam ko, yun yung minamaster ko. At last client natin para sa taon ng 2024, ito nga pala si Sir ay nagmula pa ng Taguig. Hindi ko na natanong yung pangalan ni Sir pero yan, mula pa siya ng Taguig tapos yung jowa ata niya ay taga dito lang sa San Jose kaya sa atin siya nagpagawa. Naganap to December 31 at mamayang gabi ay New Year's Eve na nga. Dati na nga rin pala naka-braids itong si Sir kaya tinanong ko sa kanya kung sino yung artist niya sa braids at si Almira nga raw yung nagbe-braid sa kanya. Kilala ko si Almira kasi kilala rin naman siya sa braiding community bilang mahusay nga siya na artist. Yung last braids kasi ni Sir ay may extensions. Samantalang ako naman natural hair lang niya yung ibe-braids ko kasi hindi ko nga kaya may extensions. Pinaliwanag ko rin naman dito kay Sir na hindi pa ako ganun ka-level ni Almira pagdating sa braids at ito nga lang yung kinayaan natin. Medyo basic lang din naman yung gusto mangyari ni Sir. 4 row cornrows lang naman yung gagawin natin at ito na nga yung nag-resulta. So, top head cornrows lang yung gawa natin dito. Ang client natin ay from Taguig pa.
At ito na si Sarah magsisilbing huling client natin itong 2024. Kung umabot ka pa rin sa part na to, maraming salamat sa panonood. At bilang pagtatapos ng ating December vlogs ay dito na rin kami inabutan ng New Year sa loob ng kotse at dito na kami nag-celebrate. Maraming salamat sa mga naging client natin nitong year 2024. Sa mga nagtiwala sa akin bilang artist at sana mas dumami pa tayo ngayong year 2025. So hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa panonood at sa mga interested clients dyan within Batangas. Ang shop ko po ay located lang sa Lipa City. Open po ako for home service kahit saan. Meron po tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.